Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Madalas nating naririnig ang Ghost Month pero marami sa atin ang hindi nakakaunawa sa totoong ibig sabihin nito. Marami ang natatakot sa tuwing sumasapit ang Ghost Month dahil daw sa mga kababalaghan at posibleng kamalasan na mangyayari kapag hindi sinunod ang mga pamahiin tungkol dito. Pero may katotohanan nga kaya ito? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Ang karelasyon ni Joshua na si Mika ay naniniwala sa Ghost Month. Iyon ang isang bagay na hindi maintindihan ni Joshua. Maraming pamahiin na sinusunod si Mika sa tuwing sumasapit ang ikapitong buwan sa lunar calendar na kung tawagin nga ay Ghost Month. Palibhasa, may lahi itong Chinese. Kaya maingat niyang ibinibigay ang respeto para sa Ghost Month. Tulad na lamang ng pagtatali ng pulang ribbon sa doorknob ng main door ng bahay. Ayon kay Mika, paraan daw ito para hindi pasukin ng malas ang bahay at hindi malasin ang mga taong nasa loob ng bahay na iyon. Meron nga siyang offerings na kung tawagin ay paypay. Tuwing Ghost Month, nag-aalay ng pagkain si Mika para sa mga gutom at gumagalang kaluluwa. Madalas, bihon, beer at hopya ang pagkaing ino-offer niya. Pati ang pag-aalay ng hell money. Bumibili pa nga si Mika ng hell money sa ungpin tuwing Ghost Month para sunugin kasabay ng pagsisindi ng kandila. Ang hell money na ito ay nagsisilbing perang baon at kayamanan ng mga kaluluwa sa paglalakbay nila sa kabilang buhay. Ang mga ganitong pamahiin ang nakakapagpailing kay Joshua. Duda talaga siya sa mga pamahiing sinusunod ni Mika tuwing Ghost Month. Ayon kay Joshua, isa raw malaking kalokohan ang paniniwala sa Ghost Month. Madalas pinagtatalunan ni Joshua at Mika ang tungkol dito. Mas naniniwala kasi si Joshua na siyensya ang totoo kaysa sa usaping espiritual. Palibhasa sa ganung paraan siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Magkaiba sila ni Mika. Bata pa lamang si Mika, tinuruan na siya ng kanyang mga magulang sa pagsunod sa mga pamahiin at paniniwalang espiritual. Paraan daw ito para irespeto ang dakilang lumikha at ang mga taong wala na sa mundong ito. Walang gustong magpatalo kina Mika at Joshua sa kanilang mga paniniwala at opinyon tungkol sa Ghost Month. Hanggang isang gabi, napag-awayan na naman nila magkarelasyon ng tungkol sa Ghost Month. Paano ba naman kasi si Joshua umattend ng isang party kung saan maingay ang musika at tuloy-tuloy ang inuman? Bawal daw iyon tuwing Ghost Month, sabi ni Mika. Ayaw daw na mga gumagalang kaluluwa ang mga nag-iingay lalo na pag kumagat na ang dilim. Doon na nga nainis si Joshua. Bakit daw ba pinapakailaman ng mga gumagalang kaluluwa ang kasiyahan niya? Tumitig si Mika sa kanya at saka seryosong nagsalita. Kung hindi mo sila kayang irespeto, huwag ka na lang gumawa ng ikakagalit nila sa'yo. Kung hindi mo sila kayang irespeto, maghanda ka na lang sa pwedeng gawin nila sa'yo. Hindi man maamin ni Joshua, pero nakaramdam siya ng kilabot sa huling binanggit ng kanyang nobya.
Liham ng gabi. Liham ng gabi. Sa pagdaan pa ng mga araw ng Ghost Month, mas tumitindi ang mga pamahiing sinusunod ni Mika. Dahil sa Ghost Month, hindi muna itinuloy ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Bawal nga raw kasi ang maingay tuwing Ghost Month. Hindi natutuwa ang mga espiritu sa mga malalakas na pagpukpok ng martilyo at iba pang ingay na dala ng pagpapagawa ng bahay. Pati nga ang negosyo ni Mika naging matumal bigla. Sinisi ni Mika ang Ghost Month. Sa isip ni Joshua, naghahanap lang ng masisisi si Mika sa tumal ng benta niya. Pero syempre, hindi iyon sinabi ni Joshua kay Mika. Baka naman magtalo kasi sila. Ayaw nga rin na halos pumunta ni Joshua sa bahay ni Mika. Paano ba naman kasi? Halos hindi na ito makahinga dahil sa usok ng mga itim at dilaw na insenso. Kailangan daw kasing mag-insenso para kumalma ang mga espiritu at magbigay galang sa kanila. Malaking tulong din ang insenso para mawala ang negative energy sa loob ng bahay. Dapat din daw walang madilim na sulok ang bahay para hindi pamahayan ng mga gumagalang espiritu. Kaya nakasindi lahat ng ilaw sa kanilang bahay magdamag. Napapailing na lang si Joshua sa ginagawa ni Mika. Malaking gastos ng iyon sa kuryente. Pati ang mga pagkain, insenso, hell money, kandila at mga bulaklak na inaalay ni Mika ay pagwawaldas lang daw ng pera. Iyon ang nasa isip ni Joshua. Isang araw naisip ng ayain ni Joshua na pakasalan si Mika. Pinaghandaan niya iyon, pinag-aagastusan. Nagpatulong din siya sa mga malalapit nilang kaibigan at pamilya para maisakatuparan ang gagawing wedding proposal ni Joshua para sa kanyang nobya. Excited na nun si Joshua. Walang kaalam-alam si Mika sa planong iyon ng kanyang nobyo. At nang maisakatuparan na nga ni Joshua ang wedding proposal, laking gulat na lang nito nang tanggihan siya ni Mika. Napahiya nun si Joshua lalo't andun lahat ang mga mahal nila sa buhay. Ang dahilan ni Mika sa pagtanggi? Dahil sa Ghost Month. Bawal daw kasing gumawa ng malalaking desisyon pag Ghost Month. Kabilang na nga ang pagpaplanong magpakasal. Paniguradong hindi raw yun magtatagumpay. Doon nagalit si Joshua. Hindi na ito nakapagtimpi pa. Dinibdib niya ang rejection ni Mika at kahihiyan sa mga nakakita ng pagtanggi ng kanyang nobya na pakasalan siya. At para magrebelde, walang ibang nasa isip noon si Joshua kundi kontrahin lahat ng mga pamahiin sa Ghost Month para bastusin ito. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Nagrebelde na nga si Joshua sa Ghost Month. Lahat ng mga pinagbabawal, ginawa niya. Nag-iingay siya madalas sa gabi. Laging may pa-videoke at party sa bahay niya. Lagi rin siyang lumalabas ng bahay lalo na tuwing madaling araw. Panay pa ang dikit niya sa mga pader na pinagbawalan ni Mika noon. Madalas daw kasing nakatambay ang mga gumagalang kaluluwa sa mga pader at pwedeng hilain kanila at saan kanila dalhin. Sa ilang beses na pagdikit at pagtambay ni Joshua sa mga pader, so tuwing nasa labas siya, wala namang nangyayaring masama sa kanya. Kaya mas lalo siyang ginanahan na patunayan kay Mika na hindi totoo ang Ghost Month. Pati ang pagsusuot ng kulay pula ay inaraw-araw na niya. Bawal daw kasi ang pagsuot ng pula tuwing Ghost Month. Ayon kay Mika, para mo raw hinahamon ang mga gumagalang kaluluwa. Pula rin ang pang-attract sa mga gumagalang kaluluwa na naghahanap ng kasiyahan o selebrasyon. Malaki ang tsansang sumunod sila sa iyo kapag nakasuot ka ng damit na kulay pula.
Hindi lang iyon ang mga sinuway na pamahiin ni Joshua sa Ghost Month. Namumulot din siya ng mga hinulog na candy at coins sa kalsada bilang alay ng mga tao. Bawal ang pagpulot ng mga iyon dahil pangbabastos daw iyon sa mga gumagalang kaluluwa dahil alay ang mga iyon para sa kanila. Sa pagsuway ni Joshua, wala namang masamang nangyari sa kanya pero isang gabi, napanaginipan niya ang kanyang yumaong kapatid. Binigyan siya ng warning na itigil na nito ang pagsuway at pangbabastos sa mga tradisyon at pamahiin tuwing Ghost Month dahil marami na siyang nakakabanggang mga gumagalang kaluluwa. Pagkatapos nun ay nagising na nga si Joshua. Bigla siyang kinilabutan. Naalala kasi niya ang kwento ni Mika na tuwing Ghost Month, malaya tayong dinadalaw ng mga yumao nating mahal sa buhay sa panaginip. Iyon nga kaya ang nangyari kay Joshua? Pero ayaw pa rin tanggapin ni Joshua na may katotohanan nga ang mga nangyayaring misteryo tuwing Ghost Month. Hanggang isang gabi, pauwi na siya sa kanyang bahay nang bigla siyang salubungin ng isang magandang babae. Mabilis na nabighani si Joshua sa kanya. Inaya siya ng babae na pumunta sa dagat at umuo naman si Joshua. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pumayag at sumama sa misteryosong babae. Nang makarating sila sa dagat, bigla siyang inayang lumangoy ng babae. Pumayag at sumunod si Joshua. Lumusong silang dalawa sa dagat. Hindi maintindihan ni Joshua kung anong nangyayari. Bakit ang bilis nitong sumunod sa mga inuutos ng babae sa kanya? Kahit nga nung hinila na siya nito papunta sa kalagitnaan ng dagat, ay wala pa rin siyang nagawa. Madilim ang karagatan ng mga oras na iyon. Nakakatakot ang malalakas na alon. At walang kahit na sinong tao sa paligid maliban kay Joshua at sa kasama niyang babae. Nakakaramdam na noon ng takot si Joshua pero hindi naman niya magawang umahon sa dagat. Hanggang sa bigla siyang hinampas ng malakas na alon. Nabigla siya. Nawala ng balanse at mabilis na pinulikat. Hinanap niya ang babae para magpasaklolo pero bigla itong nawala sa tabi niya. Mag-isa na lang niya sa dagat at mas lumakas pa ang mga alon. Mas lalong hindi nakaahon si Joshua. Parang pilit siyang hinihila ng dagat pailalim para tapusin na ang kanyang buhay. At sa mga huling segundo ng kanyang buhay, nakarinig si Joshua ng mga tawanan na hindi niya alam kung saan nagmumula. Tila natutuwa sa nangyayari sa kanya. Hanggang sa biglang naalala ni Joshua ang sinabi ni Mika sa kanya noon tungkol sa mga gumagalang kaluluwa tuwing Ghost Month. Kung hindi mo sila kayang irespeto, maghanda ka na lang sa pwede nilang gawin sa'yo. Iyon na nga kaya ang ganti ng mga gumagalang kaluluwa kay Joshua dahil sa pangbabastos niya sa kanila. Hindi na niya nalaman pa ang sagot dahil tuluyan na siyang tinangay ng galit ng malakas at madilim na karagatan. Liham ng gabi. Liham ng gabi.